Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Kasalukuyang naninirahan dito sa ibang bansa. Ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking Papa Teves. Noong tagapangalaga pa sila ng tubuhan sa probinsya ng Negros, sa bayan ng Sipalay. Isusulat ko ang kwento sa katauhan ni Papa Teves para sa mas malinaw at detalyadong pagsasalaysay. Ako si Teves. 10 taong gulang pa lamang ako nang nagsimula akong magtrabaho sa tubuhan na pinangangasiwaan ng aking ama na si Grego. Sa lugar ng Sipalay, sa probinsya ng Negros. 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Ang aming ina na si Mama Remedios ay tanging nasa bahay lang. Konting pagsasalarawan mula sa pangunahing daan papunta sa aming tahanan, Sir Seth. Mula sa bayan ay may higit 1 oras ang kailangang lakbayin sakay ng jeep papunta sa lugar na tinitirahan namin. Mula naman sa pangunahing kalsada ay kailangan pang dumaan ng napakalawak na katubuhan bago makarating sa aming tahanan. Sa tansya ko ay may higit 5 hektarya ang taniman ng tubo na pinangangalagaan ni Papa. Bagong kasal pa lamang sila ni Mama nang ipinangasiwa sa kanyang tubuhan. Nung una, wala pa naman silang problema sa pangangasiwa dito. Tanging ang bahay lang namin ang nakatayo sa lugar dahil sa masyadong masukal ang paligid kung kaya't walang may gustong manirahan sa lugar na ito. Kakilala ni Papa ang may-ari ng lupain at inialok sa kanya ang pangangasiwa sa lugar. Maliban sa may sahod siya sa pangangasiwa sa tubuhan, ibinigay pa sa kanyang 500 metrong kwadrado na lupain kung saan siya magpapatay ng bahay na maaari nilang pagtaniman at alagaan ng mga hayop. Ang bahagi ng lupain na iyon ay nakasulat at nakatalaga kay Papa kung kaya't hindi na siya nagatubili pang tanggapin ang inaalok ng may-ari ng malawak na lupain. Si Papa na ang naglinis ng paligid bago nagpagawa ng bahay noon. Malaking tulong pa dahil sa nagbigay ng tulong ang may-ari ng lupa para sa materyales ng bahay. Kung kaya't nagawa ni Papa na magpatayo doon, nagawa sa semento at matibay. Hirap na hirap pa siya noon sa pagkakot ng mga materyales. Ganoon pa man ay sinikap niyang mabigyan si Mama ng maayos na tahanan. Lalo na't ang lugar nila noon. May kung ano-anong kuro-kuro na may mga naninirahan na kung tawagin Malaing Ginhawa. Ang Malaing Ginhawa ay narinig niyo na siguro sa ibang kwento, Sir Seth. Terminong hiligay noon nang ibig sabihin mga aswang. Hindi naman pinabayaan si Papa ng kanyang ama na si Lolo Balmon. Sanay si Lolo sa pagkakarpintero kung kaya't silang dalawa ni Papa ang gumawa ng bahay noon. At ang ina ni Papa na si Lola Catalina naman ay siyang katuwang ni Mama sa pagluluto at paghahanda ng mga pangangailangan nila Papa at Lolo. Nasa kabilang barangay nakatira sina Lolo at Lola. Kung kaya't pansamantala muna silang nagtayo ng kubo sa lugar. Nang sa ganoon ay mapadali ang kanilang pagkilos dahil hindi na nila kailangan pang maglakad ng mahigit kalahating oras mula sa kabilang barangay noon papunta sa barangay na kasalukuyang titirahan nila Mama at Papa. Naging maayos naman ang paggawa nila ng bahay hanggang sa tuluyan nang natapos. Naging maayos ang pamumuhay nila Mama at Papa doon. Siya na rin ang namamahala sa paglilinis ng buong lugar. Nang malaman ng mga taga-lugar na naghahanap si Papa ng manggagawa sa tubuhan, marami na rin nagpresenta na magtrabaho. Maayos na tinanggap ni Papa ang mga nagpresenta na ito. Hanggang sa ayon, nagsimula na silang magtanim ng tubo. Dekada 60 nang ipinagbuntis ako ni Mama. Sa mga panahon ito ay may mga alaga na silang mga manok, itik at baboy.
may 3 aso na rin sila na nagsisilbing bantay sa bahay. Dahil sa mga aso ay hindi basta-bastang nakakalapit ang mga tao noon. Ganun pa man ay may mga naririnig silang mga nabiktima ng kuno-kunong aswang sa kanilang lugar. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas sila ng pangaaswang. Ayon kay Mama, nasa 4 na buwan pa lamang ako sa kanyang sinapupunan nang nagsimula silang makaramdam ng hindi kaaya-aya sa paligid. Isang gabi noon habang naghahapunan sina Mama at Papa, ay biglang kumalabog ang bubungan. Pangatlong gabi na ang ganyang pangyari sa bubong natin. At sa tuwing may kumakalabog sa bubong ramdam ko din yung paninigas ng tiyan ko. Hindi ko maintindihan kung kinakabahan ba ako o ano. Wika ni Mama kay Papa noon. Sumagot naman si Papa na susunduin niya si Lola kinabukasan. Papakiusapan niya si Lola na samahan na muna sila sa bahay. Sumang-ayon naman si Mama sa idea ni Papa. Tanging si Lola lamang kasi ang maasahan niya na samahan sila sa bahay gawa ng nasa probinsya ng Cebu naman nakatira magulang ni Mama. Kung kaya tanging kamag-anak lamang ni Papa ang inaasahan nila noon. Medyo matapang naman si Mama. Hindi siya basta-basta natatakot sa kung anumang mga nilalang ang nasa paligid nila. At dahil sa naaasar na si Mama sa ingay na nasa bubong, ay inutusan niya si Papa na magsaboy ng asin sa labas, maging sa bintana at pintuan namin, sa harap at sa likod noon, maging sa mga bintana sa loob ng silid ng bahay. May 2 silid kasi ang bahay. Yung isang silid ay bakante at yung isang silid naman ang ginagamit nila Mama at Papa. Ginawa naman ni Papa ang sinabi ni Mama noon. Nagulat si Papa ng paghagis niya ng asin sa labas ng bahay. May biglang tumakbo papalayo at tumalon sa bakod palabas ng bahay na yon. Kasunod nito ay ang pag-aspasa ng mga dahon ng tubo na nakatanim sa kabilang bahagi ng lupain. Ayon kay Mama ay namumutla si Papa nang bumalik ito sa kanya sa sala. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari ay kaagad namang sinabi ni Papa na nakakita siya ng isang kulay itim at malaking pusa. Samantalang ang mga aso naman namin ay hindi na mahinto-hinto sa pagtahol. Paroot pa rito mga aso na animoy may nakikita silang mga nilalang na hindi nakikita nila Mama at Papa. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga paggunay ng hayop na hindi nila maisalarawan kung anong uri ng hayop yon. Nakaramdam ng takot si Mama, kaya kinuha niyang tabas na ginagamit ni Papa sa pagtabas ng mga damo sa tubuhan. Pakurba ang hugis ng itak. Mahaba ang hugis na sadyang ginawa para pang tabas. Hindi naman nagtagal ang pagkunin na yon ng hayop. Nawala din ito bago pa man matulog sina Mama at Papa. Kinabukasan, maaga pang nagising si Papa at inasikaso ang kanilang mga alagang hayop. Pinakain niya muna mga ito bago nag-agahan at umalis papunta sa kabilang barangay para sunduin si Lola. Si Mama na naiwan sa bahay ay inasikaso muna ang kanyang mga pananim. Sa kabilang bahagi ng lupain kung saan ang hangganan ng bakod ng lupain namin, may nakita si Mamang nakatayo doon na isang may edad na babae. May kasama itong bata na nakatingin lamang sila kay Mama na para bang may nakikita silang kakaiba. Ang 3 aso namin na sina Kiyaw, Kaki at Akoy, pinalibutan naman si Mama habang tinatahulan ng babae. At ang bata na animoy, may nakikita silang kakaiba sa mga ito. Hindi naman pinapansin ni Mama ang mga ito. Nagpatuloy na lamang siya sa pagwawalis ng bakuran noon. Sa kanang bahagi ng lupain ay ang bahay ng kapitbahay namin na sina Aling Coron at Mang Abo. Sa daan din na tinatayuan ng babae at ng bata sila dumadaan pa uwi sa kanilang tahanan. Dumaan si Mang Abo galing sa kalsada. Nang malapit na ito sa lugar, bigla na lamang nawala sa isang iglap ang mag-ina. Natakot na namangha si Mama sa kanyang nakita noon.
Naisip niya na hindi na tama ang nakikita niya kung kaya't pumasok na lamang siya sa bahay. Sinarado ang pintuan. Ang mga bintana na gawa sa jealousy ay binudbudan ni Mama ng asin at isinara ang itaas na bahagi. Pero ang mga bintana sa silid ay tuluyan niya na lamang isinara sa takot niya na baka lapitan siya ng babae at ng bata na nakita niya sa labas ng bakod noon. Nanatili lamang siya sa loob ng bahay kasama ang 3 aso. Hanggang sa dumating na si Papa kasama sina Lola at Lolo. Nung una ay natakot pa si Mama na magbukas ng pintuan. Pero nang tinawag na ni Papa ang pangalan niya, doon pa lamang siya bumukas ng pinto. Kagad namang tinanong ni Papa si Mama kung ano ang nangyari, kung bakit nakasarado ang mga bintana maging ang mga pintuan noon. Ikinuwento naman ni Mama ang lahat. Sinabi naman ni Lolo na ganyan talagang nangyari kapag may buntis. Talagang hinahabol ng mga nilalang na hayok sa laman, lalong-lalo na sa samyo ng sanggol. Sinabi din ni Lolo na maaaring ang mga nilalang na ito ay nakatira hindi kalayuan sa lugar namin. Dahil kung sakaling nakatira ito sa kabilang barangay, malamang hindi na naaamoy ng nilalang ang tiyan ni Mama. Maliban na lamang kung ang nilalang na naghahabol sa kanya ay palaging dumadaan sa lugar namin at nakikita si Mama noon. O hindi kaya ay pumunta si Mama sa ibang lugar kung saan nakasalamuha niya ang nilalang. Kaya siya nasundan. At dahil may alam naman si Lolo pagdating sa mga ganito, sinuri niya si Mama kung may marka ba ito ng aswang. Sa kabutihang palad ay wala namang nakitang marka si Lolo. Pero may parang binulong umano na nakita si Lolo na unti-unting dumadapo kay Mama. Palipad hangin ang tawag doon. Dito ay nagtanong si Lolo kay Papa kung may nanglilimlim na ba umano sa mga alagang itik nito. Meron tay. Kanina lang to natapos na maglimlim. Sagot naman ni Papa noon. Pinunta ni Lolo ang kulungan ng mga alagang itik ni Papa. Mapalad siyang nakakuha ng mangilan-ngilang bulok na itlog ng itik noon. Kinuha yun ni Lolo at inilibing sa 4 na kanto na lupain ni Papa noon. Kinuha din ni Lolo ang makabuhay at ratan niyang dinala kanina nung sinundo sila ni Papa. Itinanim niya rin ang mga ito na nakadikit sa bakod ng lupain ni Papa. Ayon kay Lolo, ito ang magsisilbing proteksyon nila sa mga nilalang ng dilim. Partikular na sa aswang. Takot ang mga aswang sa makabuhay at maging sa mga tinik ng ratan. Ang bawat sugat na naidudulot ng mga tinik ng ratan ay kasumbas ng sugat na nagagawa ng pinatulis na kawayang bagakay. Kung kaya't kabilang din ang mga ratan umano sa kinatatakutang bagay na mga ganitong nilalang. Tinulungan ni Papa si Lolo sa pagtatanim. Ilang sandali pa ay dumaan ang isa sa mga nagtatrabaho sa tubuhan na si Mang Mayo. May bitbit itong makabuhay at kawayang bagakay noon. Saglit itong nakipag-usap kay Papa. Dito ay nalaman ni Papa na buntis din pala ang asawa ni Mang Mayo at kagaya ni Mama ay binibisita din ito ng mga nilalang ng dilim tuwing gabi. Kung kaya't naghanap na ang Ginoo ng bagakay at makabuhay bilang pangontra. Dahil sa sinabi ni Mang Mayo kung kaya't naikwento na rin ni Papa kung ano ang nangyari kay Mama. Napailing na lamang ang Ginoo sa kanyang nalaman noon. Alam mo, noon pa man may kung kuno-kunong aswang na dito sa lugar natin eh. Sa totoo hindi ako naniniwala sa mga ganun pero yung unang pinagbubuntis ng asawa ko, na biktima nila. Mabuti na lang at naisalba pa ng manggagamot ang asawa ko kaya ngayon, alerto na ako. Mahirap na magkumpiyansa sa panahon ngayon. Mahabang saad ni Mang Mayo. Sumang-ay naman sina Papa at Lolo sa sinasabi ng Ginoo. Hindi na rin ito nagtagal pa sa lugar. Kagad na rin itong nagpaalam kina Papa na aalis na dahil sa malapit ng tanghalian noon. Baka hinahanap na siya ng kanyang asawa. Tumango naman sina Papa sa Ginoo at maging sila man ni Lolo ay nagpatuloy na sa kanilang ginagawa na pagtatanim.
Hindi naman nagtagal natapos na rin sila sa kanilang ginagawa nun. Kung kaya't pumasok na sila sa bahay ni Lolo para magpahinga at makakain na rin sila ng pananghalian. Habang nasapag ay pinag-uusapan nila ang mga kailangang gawin para tigilan na sila ng nilalang. Sinabihan ni Lola si Mama na palagi siyang magsuot ng itim na tela, nang sa ganoon ay hindi makita kaagad ng nilalang ang kanyang tiyan. Pinapaiwas niya si Mama sa pagsuot ng mga matingkad na kulay na mga damit. Dahil ayon kay Lola, ang matingkad na kulay na mga damit ay nagbibigay ng klarong paningin sa mga nilalang para makita ang sanggol sa sinapupunan. Kapag itim na kulay naman ay tinatago nito ang sanggol. Kaya napuproteksyonan nito ang sanggol sa sinapupunan. Kinahapunan na nasa bakuran sina Lola at Mama nang nakita ni Mama ang babae at ang bata na nakita niya kaninang umaga. Nasa unahang bahagi lamang yung nagdaan. Hindi nagtatangka ang mga ito na lumapit sa bakod ng lupain kagaya ng ginawa ng mga ito kaninang umaga. "Huwag niyong pansinin. Hayaan niyo lang sila. Tingnan na lang natin kung ano ang ginagawa nila." Wika sa kanila ni Lolo na noon ay nasa tabi na rin nila noon. Kahit na kinakabahan si Mama ay pinanood niya ang babae at ang bata na nakatayo sa may unahang daanan lang. Walang ano-ano ay tumalikod na sila tumalis. Napailing naman si Lolo sa aming nakita. Ilang sandali pa ay nagwika si Lolo na pupuntahan niya ang kaibigan niya na albularyo na si Tate Berlin. Iisang barangay lamang ang albularyo at sina Lolo. Sinabi ni Lolo na gusto niyang masigurado ang kaligtasan ni Mama at ng kanyang apo. Tinanong din ni Lolo si Papa kung dati pa bang dumadaan ang mag-ina sa daanan na nasa gilid ng lupain. Pero sumagot si Papa na hindi niya kilala mag-inang yon. At hindi din dumadaan ang mga ito sa daanan na malapit sa bahay namin noon. Hapon na ng mga oras na ito, kung kaya't hindi na nakaalis pa si Lolo. Kinagabihan, nakarinig sila ng mga ingay. Pero may kalayuan ang ingay na yon. Sa wari ni Papa ay nagmula ang ingay sa bahay nila Mang Mayo. Kahit may kalayuan ang bahay nila sa amin ay naririnig pa rin ang kanilang sigawan na tila ba may hinahabol. Naririnig pa nila Papa ang mga pagaspas at ang ingay ng mga nilalang na tila ba sa gitna ng tubuhan dumaan. Hindi naman pumunta mga ito sa bahay kung kaya't hinayaan na lamang nila Papa ang anumang ingay sa labas noon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na si Lolo para puntahan ang kaibigan niyang albularyo. Hindi naman tumutol si Papa dahil maging si Mang Mayo ay nagsasabi na gusto niyang patingnan ang kanyang asawa. Sinabi ng Ginoo na wala siyang tulog kagabi dahil sa ginambala sila ng nilalang. Ayon sa Ginoo, hinabol nila ang nilalang kasama ang iba pang kalalakihan na kalapit bahay lang din nila. Sinabi nito na sumuot ang nilalang sa tubuhan kung kaya't hindi na nila naabutan pa. Tinanong naman ni Lolo ang Ginoo kung may kuno-kuno bang aswang ang lugar nila noon. Ay naman kay Mang Mayo, "Sa pagkakaalam ko, kamag-anak din na may-ari ng lupain dito yung sabi-sabing aswang eh. Kaya nga walang gustong manirahan dito noon eh. Nasa hangganan lang ng lupain na ito yung bahay ng mag-anak na yon." Pagkikwento ni Mang Mayo. Doon nagkaroon ng idea si Papa sa kung sino ang aswang na tinutukoy ni Mang Mayo. Minsan na rin nilibot ni Papa ang lupain bago pa man siya sumang-ayon sa ibinigay na pabor sa kanya ng may-ari ng lupa. Pero nang makita niya ang bahay sa dulo ng lupain nun, walang tao doon. At aminado si Papa na may naaamoy siyang hindi kaaya-aya sa lugar. Una, inakala niyang may patay lamang na hayop dahil sa masukal at mataas na mga damo sa paligid. Pagkatapos ng agahan ay umalis na si Lolo para puntahan ng manggagamot. Nakabalik naman siya agad bago magtanghalian. Hindi niya kasamang albularyo pero may dala siyang 2 buntot ng pagi na ginawang latigo. May dala din siyang latigo na
gawa sa pinatuyong makabuhay at langis na panghaplas sa tiyan ng dalawang buntis. Sinabi sa kanila ni Lolo na hindi sumama ang albularyo dahil nag-iisip o naghanap pa ito ng paraan para hulihin ang aswang, kung kaya't pinauna na muna nito si Lolo. At dahil sa nakauwi na si Mang Mayo nang dumating si Lolo, kung kaya't si Papa na lamang ang nagatid ng latigo at langis sa bahay nila. Dinala niya ang mahaba niyang itak na kung tawagin ay tabas nun. Nagsimula na itong maglakad papunta sa bahay nila Mang Mayo. Paparating pa lamang siya sa bahay ng mag-asawa nang makita niya ang babae at ang bata sa labas ng bakuran ng mag-anak. Habang ang asawa naman ni Mang Mayo ay sumisigaw na naman sa sakit ng kanyang tiyan. Napasigaw si Papa, tinawag si Mang Mayo, dahilan para mahinto ang babae sa pagbuka-buka ng kanyang bunganga, at napatitig ito kay Papa. "Hoy aswang! Tanghaling tapat nangangaswang kayo mag-ina. Umalis kayo, alis!" Malakas ang boses ni Papa habang binabanggit ang mga katagang ito. Bago umalis sa mag-ina ay tinitigan pa siya ng masakit habang nagsasabi ng, "Ikaw, kapag hindi pa kayo umalis sa lugar na ito, hindi ko kayo titigilan. Uubusin ko yung lahi ninyo. Tandaan nyo yan." Wika ng babae. Wala namang ibang nasagot si Papa kundi ang, "Subukan mo kung kaya mo." Pagkatapos ay muli niyang iwinasiwas ang dala niyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Mabilis naman na tumakbo papasok sa tubuhan ng babae. Kasama niya ang bata na sa tingin ni Papa ay hindi naman ito kagaya ng kanyang ina. Alam mo yung parang normal lang. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ni tatay na makaalis ang babae. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Mang Mayo. Tila ba nakahinga ito ng maluwag na makita niya si Papa. Pinapasok ni Mang Mayo si Papa, pero mas pinili ni Papang suriin na muna ang paligid ng bahay ni Mang Mayo. Dito ay napagtanto ni Papa na kahit pa may pangontrang paligid ng tahanan ng mag-asawa, nagagawa pa rin makalapit ng nilalang. Siguro ay walang alam ng mga buhay na kataga si Mang Mayo. Hindi kagaya ni Lolo na habang naglilibing siya ng mga pangontra, ay may binibitawan siya ng mga kataganon. Dahil sa hindi magandang sitwasyon na nakita ni Papa sa bahay ng mag-asawa, niyaya niya na lamang si Mang Mayo na sa bahay na sila manatili muna. Malapit na kasing manganak ang kanyang asawa noon. Samantalang si Mama naman, malayo-layo pa. Saglit na nag-usap ang mag-asawa sa alok ni Papa. Dagdag din kasi sa ikinakabahala ni Mang Mayo ang bahay nilang gawa lamang sa pinagtagpi-tagping tinadtad na kawayan noon. Ang kanilang bubong naman ay gawa sa yero, pero hindi naman ito ganun katibay ang pagkakagawa. At dahil prioridad nila ang kaligtasan ng buntis at ng sanggol nito sa sinapupunan, kaya pumayag silang sa bahay na muna sila manatili. Uuwi na lamang si Mang Mayo sa umaga at sa hapon para mabigyan ng pagkain ng mga alaga nilang hayop. Habang naghahanda mag-asawa ng kanilang dadali na gamit ay umuwi na muna si Papa para kausapin si Mama sa plano niyang pansamantalang pagpapatira sa mag-asawa sa bahay. Kagad namang pumayag si Mama sa idea ni Papa. Naawa din kasi siya sa buntis na si Coron. Lalo na at magkasing edad lamang sila nito. Pareho pang panganay ang kanilang pinagbubuntis. Kagaya ng sinabi ni Mang Mayo, ang unang pinagbubuntis ni Coron, yun nga ang nabiktima ng nilalang. May 2 taon na ang nakaraan. Kagad din naman na bumalik si Papa sa bahay ng mag-asawa para tulungan ng mga ito sa pagbuhat ng mga gamit na kanilang dadalhin. Nang nasa kalagitnaan na ng daan si Papa noon, ay muli niyang nakita ang mag-ina. Wala naman itong ginawa. Nakatitig lamang ito ng hindi maganda na parabang isa siyang kriminal kung titigan siya ng ginang. Pagdating niya sa bahay ng mag-asawa ay nakahanda ng mga ito sa pag-alis. Sinabihan niya si Aling Coron na mag-aplas muna ng langis, lalo na ang tiyan at ang kanyang mga pulso. Ginawa naman yun ng ginang.
Maging si Mang Mayo man ay nagaplas na rin ng langis noon. Mas mainam nang ligtas tayong naglalakad, wika pa sa kanila ni Papa. Pagkatapos nila mag-aplas ng langis ay nagsimula na silang maglakad papunta sa bahay. Pinagbitbit pa ni Papa si Mang Mayo ng buntot ng pagi kahit tanghaling tapat. Ultimong si Papa ay may hawak-hawak din na buntot pagi noon. Naunang naglakad si Mang Mayo. Sa gitna naman si Ginang Coron at si Papa ang nasa hulihan. Habang naglalakad sa pagitan ng dalawang tubuhan kung saan ang daan patawid papunta sa bahay namin, ay nakakarinig sila Papa ng mga huni ng hayop na kagaya ng nakaraan ay hindi nila mailarawan kung anong uri ng huni ang kanilang naririnig noon. Pero nakakapanindig balahibo ang tunog na ito. Iwinasiwas ni Papa ang hawak-hawak niyang buntot pagi. Pinaghahambalas niya mga puno ng tubo. At ganun na lamang ang gulat nila nang biglang may pumalahaw ng sigaw habang pumapagitna sa mga tubuhan. Malakas ang paggalaw ng puno ng mga tubo. Naaakalain mong may malakas na hangin na dumaan sa lugar. Natakot si Ginang Coron pero sinabihan siya nila Papa at Mang Payo na lakasan niya ang kanyang loob. Mukhang lumayo na rin ang nilalang kung kaya't hindi na sila maggagawa ng masama nito. Maayos naman silang nakarating sa bahay. Habang si Lolo naman ay kagad na kumuha ng luya. Hinipa ng noo ni Aling Cora dahil sa batid ni Lolo na may marka na ng aswang ang ginang. Ganon pa man ay hindi niya ito kayang alisin dahil sa hindi naman siya albularyo. Ang tanging magagawa lamang niya ay lagyan ng proteksyon ang katawan ng ginang noon. Pero pansamantala lamang ito, gaya ng itinuro sa kanya ng kaibigan niyang albularyo. Kinagabihan, tila ba nagkaroon ng lakas ng loob ang nilalang. Nasalakayin sila kahit pa napapalibutan ng pangontrang lupain. Hindi nito kaya makapasok sa bakod. Pero todo ang huni nito. Galit na galit at nanggigigil yon. Pero tila wala ito magawa dahil napapalibutan nga ng pangontrang lupain na ito. Isang oras ang nakalipas. Bigla na lamang humiyaw ng malakas ang nilalang. Nasaktan ito na para bang may humambalo sa kanya. Ilang sandali pa ay nakakarinig sila Papa ng mga pag-usal ng sawari niya ay mga orasyon. Mabilis ang pagbigkas ng mga kataga na kung pakinggan namin ay paawit ang bawat pagsambit na yon. Tamang-tama lang ang oras na pagdating ni Berlin. Pagkatapos ng gabing ito ay magiging maayos ng pamumuhay ninyo. Wika ni Lolo kina Papa noon. Gusto sanang lumabas ni Papa at Mang Mayo pero hindi naman na sila pinayagan pa ni Lolo. Sinabi nito na alam na ng albularyo ang kanyang ginagawa. At mas nakakatulong pa sila kung hindi sila lalabas ng bahay nang sa ganon ay hindi mahahati ang atensyon ng manggagamot. Tumagal ng halos kalahating oras sa makikipagbuno ni Tate Berlin sa nilalang. Hanggang sa huling narinig nila Papa ay ang malakas na pagaspas ng mga pakpak habang humihiyaw ito papalayo. Ilang sandali pa ay tinawag na ng albularyo ang pangalan ni Lolo. Kaagad namang binuksan ni Lolo ang pintuan at nilagay ang lampara na may siga sa pinto na ito. Isinalang doon ng albularyo ang kanyang mga palad at hinilamos niya ang palad na ginamit niyang pangsalang sa apoy na ito. Ginawa niya yun ng 5 beses. Pagkatapos niyang gawin ang paghilamos ay saka pa lamang siya pumasok sa bahay ng tuluyan. Nakita nila Papa ang bahid ng dugo sa latigo ng manggagamot. Kaagad na ipinakilala ni Lolo sina Mang Mayo at Ginang Coron. Nilapitan naman ng albularyo ang ginang. Inusalan ng buhay na kataga. Kasunod nito ay inilapat niya sa noo ng ginang ang palad niya na merong orasyon. Muli siyang nag-usal ng mga buhay na salita at inihip sa noo ng ginang. Ayun na,
wala na ang marka ng aswang sa katawan mo. Kung hindi ako nagkakamali, dati ka nang nabiktima ng aswang, di ba? Sa pinagbubuntis mo, tama ba? Tanong ng albularyo. Sinabihan ni Tatay Berlin ang ginang na magdoble ingat kapag nagbubuntis. Dahil ang mga masasamang nilalang na hayok sa laman, nasa paligid lang. Nagpasalamat naman ang ginang sa albularyo dahil siya mismo ay ramdam niya ang paggaan ng kanyang loob noon. Lalong-lalo na ng kanyang balikat. Nawala na ang tila ba mabigat na enerhiya na nasa balikat niya. Magmula pa noong nakunan siya sa una niyang pinagbubuntis. Maging si Mang Mayo ay nagpasalamat sa albularyo. At dahil sa hindi pa sila makatulog ng dahil sa mga nangyari, pinagtimpla na lamang muna sila ni Mama at Lola ng kape. Habang nagkakape ay inuusala naman ni Tatay Berlin ang kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Pagkatapos nun, hinaplosan niya yun ng langis na gawa sa niyog na may halong mga halamang ugat. Tinanong ni Papa ang albularyo kung para saan ang ginagawa nitong pag-usal. Para hindi na gumaling ang sugat na tinamo ng aswang. Hindi na rin yun magtatagal. Mamamatay na yung patay gutom sa laman na aswang na yon. Batid kong yun din ang aswang na nang biktima sa'yo. Sagot ni Tatay Berlin kay Papa. Sinabihan din ni Tatay Berlin na mag-asawa na pupunta niya kinabukasan ng bahay na mag-asawa para matanggal niya ang kung anumang negatibong enerhiya na binakas ng mga nilalang doon. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa sinabi ng manggagamot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumating ang tauhan sa bahay na may-ari ng lupain. Nagbalita ito ng amo nila. Pinapatawag si Papa noon. At kung maaari ay magsama ito ng magaling na albularyo. Dali-dali namang pumunta si Papa sa bahay ng amo niya kasama si Tatay Berlin. Si Lolo at Mang Mayo ang nagpaiwan sa bahay para samahan ng dalawang buntis. Pagdating nila Papa sa bahay ng kanyang amo, nakita nila na pumutok na ang mga butlig-butlig nito sa katawan. Nilalagnat na ang kanyang amo na lalaki noon. Sabi ni Tatay Berlin na wag nang mag-alala dahil wala na umunong bisa ang kulam na pinadapo sa Ginoo. Wala na ang mangkukulam. Tiyak kong napuruhan na ito ng kanyang nakaengkwentro. Normal na lamang ang lagnat niya. Mawawala din yan kapag umupa na ang nana sa kanyang sugat. Sa ngayon ay kailangan nating maglaga ng talbos ng bayabas at yun ang ihugas sa kanyang mga sugat. Nang sa ganun ay hindi na maimpeksyon at mapatay din ang bakterya na naturang sugat na ito. Sambit na manggagamot na ito sa asawa ng amo ni Papa. Napaisip naman si Papa kung sino kaya ang kumulam sa kanyang amo. Ito din ang tanong ng ginang. Ayon sa albularyo na hindi nalalayo sa pamilya ang kumulam sa Ginoo. At malamang ay inggit ang dahilan kung kaya't nagawa ng nilalang yon sa kanya. At siguro'y hindi din inasahan ng nilalang na may makakabangga siyang isang magaling na albularyo nun. Si Tatay Berlin ang nagpaligo sa Ginoo na tinawag ni Papa sa pangalang Manoy Abo. Habang pinapaliguan ito ni Tatay Berlin, inuusalan niya ng mga buhay na kataga para iselyo ang kaluluwa ng Ginoo. Nang sa ganoon ay hindi na siya mapasok na mga nilalang ng dilim na mananamantala sa mahina nitong katawan. Pagkatapos noon ay umuwi na rin si Papa at Tatay Berlin. Hinatid pa rin sila ng tauhan ni Manoy Abo para mapadali ang kanilang paglalakbay pa uwi. Pagdating nila sa bahay ay naghihintay si Mang Mayo. Kahit hapon na ay sinikap pa rin ni Tatay Berlin na puntahan ang bahay ng mag-asawa para bisitahin. May mga marka ito ng aswang. Pero wag umanong mag-alala dahil marka na lamang yon. Yung gumawa ng marka ay yung nakaharap ni Tatay Berlin. At malamang sa malamang, mawawala na rin ng bisa ang marka na yon kapag namatay ang aswang. Isiniwalat ni Tatay Berlin na ang katunggali niyang nilalang ay ang kamag-anak mismo na may-ari ng lupa. Ito din ang may kagagawa ng pangkukulam sa amo nila Papa.
Ayon pa sa albularyo ay malamang nainggit ng kamag-anak ng amo ni Papa. Gawa ng gumanda kasi talaga yung kita ng tubuhan noon. Gusto nitong agawin kung kaya't wala itong ibang ginugulo kundi ang manggagawa. Kagaya ng ginawa ng nilalang noon sa mga tauhan na magulang ng amo ni Papa. Malas lang talaga ng nilalang dahil sa may malakas na siyang nakalaban noon. Nung gabing yun ay sa bahay natulog ang albularyo. At nang gabi ning yun, inikot nilang nasa 5 ektaryeng tubuhan para alamin ang sitwasyon ng aswang na nidisgrasya ni Tatay Berlin. Pagdating nila sa lugar kung saan nakatayo ang bahay na mag-inang nakita nila, wala nang tao ang bahay nito. Sunog na rin ang kubo. Patunay na hindi lamang basta namatay ang nilalang. Malamang sinunog nitong sarili sa apoy. Sinuri nilang paligid at meron silang nakitang sunog na bungo. Bungo ng isang babae yon at isang bungo ng bata. Ayun na, nagpakamatay na. Dinamay pa yung anak niya. Pagkatapos nilang makitang nangyari sa bahay ng nilalang, niyaya na ni Tatay Berlin si Papa na bumalik na sila sa bahay. Nag-aalala pa si Papa na baka may iba pang makakita ng bahay nito pero sinabi ng albularyo na wag na mag-alala dahil sa nababalot ng sabulag ang lugar. At kaya lamang ito nakita ni Papa. Yun ay dahil sa kasama niya si Tatay Berlin. Lumipas sa mga araw ay maayos nang ipinanganak ni Ginang Coron ang kanilang anak. Samantalang ako naman ay ipinanganak ni Mama. 4 na buwan matapos makapanganak ni Ginang Coron. Naging maayos naman ang aming pamumuhay. Kahit may mga usaping aswang pa rin sa paligid. Ganun pa man ay lumaki naman kaming maayos nun. Tumutulong minsan kay Papa sa tubuhan. Pero mas pinili namin na mag-aral muna. Saka lang kami nakakatulong sa gawain ni Papa sa tubuhan kapag walang pasok. Hanggang dito na lamang, Sir Seth. Maraming salamat sa pagbibigay oras para basahin ang aming karanasan.